Dear Kuya Allen, una kong nasilayan si Prince sa loob ng isang gym. Napadaan lang ako doon dahil susunduin ko ang kaibigan kong si Nathan. Matagal na akong kinukumbinsi ni Nathan na mag-ensayo. Ngunit tumatanggi ako. Kontento na kasi ako sa pangangatawan ko na pinapanatili ko na lang sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagpupush-ups, sit-ups at jogging. Habang naghihintay, nakaupo ako at nakatingin sa mga nagbe-bench press. Biglang nahuli ng aking paningin ng isang instructor na siyang nag-a-assist kay Nathan. Hindi ko pa siya nakita dati, tila bago lang siya sa lugar. Ang gwapo ng instructor, mukhang nasa edad na 26. May taas siyang halos 5'10". Moreno, makinis ang muka, may kaakit-akit na mga matang chinito at makakapal na kilay na parang iginuhit. Dahil gym instructor siya, siyempre matipuno ang kanyang pangangatawan. Malaki ngunit angkop at proporsyonado ang kanyang tangkad at forma. Hindi oversized tulad ng ibang mga wrestler. Sa madaling salita, may kakaibang tindig. Pare, papakilala ko sa iyo si Prince, ang instructor ko. Ang sabi ni Nathan sa akin. Pagkatapos ay humarap siya kay Prince at napagkilala. Prince, si Jerome, kaibigan ko. Ang sabi nito. Kinumpirma ko sa sarili ko na siya na nga ang instructor ni Nathan. Umiti si Prince sa akin at iniabot ang kanyang kamay. Ang ngiti niyang yon ay parang kuryenteng dumaloy sa akin. Hindi ko na malayan na nakatitig na pala ako sa kanya. Habang ang kamay niya ay nakalahad pa rin at naghihintay. Pare, mag-shake hands kayo. Huwag magtitigan. Ang paberong saway ni Nathan na nakagising sa akin sa aking pagkakatulala. Ay, pasensya. Nasagot ko na parang binuhusan ng malamig na tubig. Napangiti ako ng pilit dahil sa labis na hiya at agad tinambot ang kamay ni Prince. Nagkamayan kami. Mahigpit ang hawak niya. Hindi ko alam kung sadya yun o ganun lang talaga siya. Ang mga daliri niya ay malalaki at matigas. Napangiti rin si Prince. Hindi ko alam kung may napansin siyang kakaiba sa pagtitig ko. Ay, ang gwapo talaga ng mokong na to. Ang sigaw ng isip ko. Nang kami na ni Nathan ay naglalakad patungo sa aming lakad, ang biro niya ay mukhang tinamaan ka sa bago kong instruktora. Agad ko naman itong sinagot na sira ulo. Kahit alam kong straight si Nathan, mahinala siya tungkol sa akin. Palagi niya ako inaasar kapag nahuhuli niya akong nakatingin sa isang gwapong lalaki. Uy, lalaki yan, hindi babae. Huwag magpantasya sa kapwa lalaki. Ang pahayag niya na wala sa loob. Hindi ko kasi pa formal na inaamin sa kanya ang aking pagkatao. Kaya wala siyang formal na kumpirmasyon na hindi lang sa babae ako naakit, kundi pati na rin sa lalaki. Hindi ko masabi kung nagbibiro lang siya o talagang may kutob siya. Mabuti na lang dahil kung bakla ka, parang hindi ko yata kakayanang makipagkaibigan sa'yo. Ang sabi niya. Ganun? Bakit naman? Ang tanong ko. Siyempre, baka mamaya pagpantasyahan mo ako. O kaya naman pagsamantalahan. Ang sagot nito. Wow, sobrang assuming ah. Ang kapal mo naman. Ang sagot ko.
Hindi. Siyempre, kapag may kaibigan kang bakla, magkakaroon din ng pagdududa ang mga tao sa'yo. Hindi ba? Ayaw ko ng ganyan na iniisip ng tao sa akin, ang sabi nito. Naramdaman ko ang tampo sa sinabi niya. Para sa akin, napakababaw. Ang tunay na kaibigan ay walang pakialam sa sasabihin ng iba. Mas mahalaga ay ang saya at ang suportang ibinibigay ninyo sa isa't isa. Mas mahalaga ang pinagsamahan. Malalim ang pinagsamahan namin ni Nathan. Taga Maynila ang pamilya niya at lumipat sila sa probinsya noong high school kami. Naging magkaklase kami. Noong panahong yun, payat pa siya at dahil prom di siya, napag-inisan siya ng ilang estudyante. Siya ay binugbog ng husto at na ospital. Ako at ang aming mga klase ang tumulong sa kanya. Mula noon, naging matalik na kami magkaibigan. Ang insidenteng yun ang nagtulak kay Nathan upang magpakalaki ng katawan at mag-aral ng martial arts. Nagtagumpay siya. Kumanda ang kanyang katawan at naging black belter pa siya sa karate. Aminado ako may lihim din akong pagtingin kay Nathan noon. Lalo na nung gumanda ang kanyang forma. Ngunit dahil mag-best friend kami, pilit ko itong isinantabi. At nagawa ko naman. Walang naging issue sa pagitan namin. Ngunit nang dumating si Prince, doon ako nakaramdam ng kakaiba. Mas matindi ang paghanga na tila mababaliw ako sa kakaisip. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong kay Nathan tungkol kay Prince. At hindi ko na rin maiwasang palaging dumaan sa gym nila. Kunwari ay susunduin ko si Nathan. May nakalimutan o hihintayin lang siya habang nagbabasa ng pocketbook sa isang sulok. Bagamat lihim ko lang tinitingnan si Prince, yun na ang tanging kaligayahan ko. Ang aking inspirasyon na araw-araw. Ang makita siya, kapag nakita ko siyang naka-jogging pants o naka-shorts na nakasando, kompleto na ang araw ko. Halos araw-araw ay nadidiscover ko ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paborito niyang brand ng bottled water, ang pagiging approachable niya, ang nakakahawang pagka mapagbigay ngiti niya. Lalo pa akong kinilig kapag nahuhuli ko siyang tumitingin sa akin, kapag nagkakatinginan kami. Kunwari ay babaling ko ang tingin ko sa iba na parang wala lang. Bagamat sa loob-loob ko ay gusto kong maglumapasay at magtatalon sa magkahalong kilig at tuwa. Isang beses habang naghihintay ako kay Nathan sa loob ng gym, hindi ko na malayan na tumabi pala si Prince sa akin. Bakit hindi ka na lang mag-enroll dito? Halos araw-araw ka na kasing nandito eh, ang sabi niya. Nagulat ako nang marinig ko ang kanyang boses. Parang nakakita ako ng multo. Akala ko kasi nasa pwesto pa rin siya. Ganyan talaga kapag may lihim kang ginagawa para sa isang tao at bigla siyang sumulpot. Matataranta ka. Mabilis kong sinara ang hawak kong libro. Nanlaki ang mga mata ko at tiningnan siya. Nandiyan ka pa pala. Ang nanginginig kong sagot. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Anong nasa isip mo? Ang sabi niya. Bago pa ako makasagot, dinugtungan na niya ng joke lang.
Napangiti na lang ako ng pilit. Parang bullseye kasi ang sinabi niya. Lalo ako nahiya. O ano, mag-enroll ka na? Ulit niyang tanong. Ayoko. Palagi naman akong nagja-jogging eh. At saka, pupush up at sit up naman ako. Ang sagot ko. Sa bagay, tiningnan niya ang forma ko na tila sinusuri. Maganda naman ang forma ng katawan mo. Pero mas lalo pang gaganda yan kapag nag-training ka. Ngumiti lang ako. Sige, pag-iisipan ko. Ang sagot ko naman. Sa isip ko, baka naghahanap lang siya ng dagdag na customer. Yun ang aking simpleng kaligayahan. Ang magpantasya sa kanya at mangarap ng lihim. Medyo masakit lang dahil talagang tinago ko ang aking nararamdaman. Hindi ko ito masabi kay Nathan dahil ayaw niya sa kaibigang bakla. At sinarili ko na lang ang aking nararamdaman. At ang tanging paraan ko para mailabas ito ay sa pamamagitan ng diary. Yung traditional na notebook style. Nagsimula akong mag-diary nung nagkaroon ako ng pagtingin kay Nathan. At ipinagpatuloy ko ito para sa nararamdaman ko kay Prince. Sa diary na to, inilalabas ko ang lahat ng salubin ko tungkol kay Prince. Pati na mga bagay na nagpapakilig sa akin. At syempre, hindi mawawala ang aking kadramahan. Doon ko sinasabing hanggang panaginip na lang siya dahil alam kong imposible namang maging akin siya. Ngunit sinabi ko rin na tinatanggap ko ang lahat dahil alam kong yun ang realidad. Kaya hayaan mo akong sa diary na lang kita mamahalin. Ang isang linyang nakasulat dito. Akala ko ay ganoon na lang ang routine ko. Ngunit siguro sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw, nawala ang aking diary. Agad akong kinabahan. Naroon kasi ang lahat ng aking mga sikreto. Tinungo ko ang lahat ng lugar. Lahat ng maaari kong mapag-iwanan nito. Ngunit hindi ko pa rin makita. Ang pinagdadasal ko na lang ay sana hindi ito mapunta sa kamay ni Nathan o ni Prince. Kinabukasan, nang dumaan ako ulit sa gym para sunduin kunwari si Nathan, nagtaka ako nang biglang kinausap ni Nathan si Prince. Nagmadaling kinuha ang kanyang bag sa locker at walang pasabing umalis. Dinaanan lang niya ako na nakaupo sa silya. Nathan! Ang sigaw ko habang hinahabol siya. Nang malapit ko na siyang maabutan, huminto siya. Halata ang galit sa kanyang mga mata. Simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa akin. At huwag mo na akong susunduin pa sa gym, okay? Nakakaya ka. Ang sabi nito. Bakit? Ano ba ang problema? Ang tanong ko. Nainis ako sa sinabi niya nakakaya ako. Anong problema? Binuksan niya ang kanyang bag at may hinugot. Ang aking diary. Inihagis niya ito sa akin. Yan. At pati pala ako pinagpapantasyan mo. Bakla! Kasabay nito ang kanyang pagtalikod at paglakad palayo. Nasa lubong ko ang diary. Nang hawak ko na ito,
Tila isang kandila akong unti-unting nalusaw. Hindi na ako nakakaibo pa. Hindi ko na nagawang magtanong kung saan niya yun napulot. Hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng luha ko. Umuwi na lang ako at nagmukmok. Umiyak. Pakiramdam ko ay sobrang hiyang-hiya ako sa akin sarili. At napakaliit ng aking pagkatao. Sa loob ng kwarto, hindi ko alam ang gagawin. Sinasarili ko na nga lang ang kahibangan ko kay Prince. Ngunit heto, pati ang matalik kong kaibigan ay nawawala pa sa akin. Ang kahiyang darama ko ay lalo pang lumaki sa isip na baka umabot kay Prince ang lahat. Nang mapagod na ako sa kakaiyak at kakaisip, sumilip ako sa bintana. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang mga tanong kung bakit nangyari yun sa akin. Kung magpapakita pa ba ako kina Nathan at Prince, o kung aalis na lang sa lugar para tuluyan ng malimutan ng sakit. Nasa ganun akong pagmuni-muni nang mapansin ko ang isang grupo ng mga bata sa playground. Masayang-masaya silang nagsisigawan at nagtatawanan habang nagpapalitan sa pag-indayog sa swing. Ngunit ang kumuha ng atensyon ko ang isang batang may kapansanan. Napansin kong bingot pala siya at ngungo. Nagkakatuwaan silang lahat dahil kahit alam ng batang yon na ngungo siya, kinantahan niya pa rin sila. Isinisigaw pa na parang tuwang-tuwa sa ginagawa. Aliw na aliw ang mga kasama niya. Tatanggap siya ng kanyang mga kaibigan, nilarespeto, at pinapalakpakan pa. Tila nawala sa isip ko ang aking problema. Naaliw akong pinagmamasdan sila at natawa sa pagkanta ng batang may kapansanan. Napabilib ako sa tapang niya at humanga sa pagtanggap niya sa kanyang kapansanan na ginawa pa niyang paraan para magbigay ng aliw at makalapit sa iba. Na magsiuwian na mga bata, doon ko na-realize na hindi pala hadlang ang isang kapansanan para lumigaya. Tulad ng batang nasa duyan, ipinaglaban niya ang pagiging siya. Walang kiyemeng ipinakita niya sa mundo na may karapatan din siyang lumigaya. Na magkakaroon ng mga kaibigan at tanggapin kung ano siya. Napakasarap ng aking pakiramdam sa nasaksihan kong eksena. Isang bata ang nagmulat sa aking isip upang lumaban, upang manindigan, upang tanggapin ang lahat at maging maligaya pa rin. At si Nathan, kung talagang tunay na kaibigan ng turing niya sa akin, tatanggapin din niya ako. At tulad ng mga kaibigan ng batang nasa swing, matutuwa rin siya para sa akin. Ang bulong ko sa akin sarili. Kaya kinabukasan, nagpunta agad ako sa gym. Prince, nakapag-desisyon na ako mag-enroll. Ang sambit ko. Hindi ko na ilanta na kung ikinuwento na ni Ethan kay Prince ang tungkol sa diary. Ang nasa isip ko, wala na akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Haharapin ko ang lahat. Mag-isip sila kung ano-ano. Ngunit gagawin ko ang mga bagay na magpapaligaya sa akin
basta wala akong inaagrabyado. Wow, good. Ang reaksyon niyo kaagad, sabay ngiti. So magsisimula ka na ba ngayon? Ang tanong niya. Doon ako natuwa sa tono ng kanyang pananalita. Ang ibig sabihin, hindi niya alam ang laman ng diary ko. Oo, ang sagot ko naman. At agad-agad ay inassist ako ni Prince. Nang dumating si Nathan, halata ang bigla niyang pagsisimangot nang makita akong naka-uniforming pang gym at nagtatakbo sa treadmill habang si Prince naman ay nakatayo sa akin tabi. Good morning bro. Late ka yata ngayon. Are you okay? Ang tanong ni Prince kay Nathan. Okay naman. Salamat. Ang sagot nito. Okay ka lang ba dyan? I-assist ka muna ni Jerome ha. Nag-enroll na siya. Ang sabi ni Prince. Okay. Ang sagot lang naman ni Nathan na hindi man lang lumingon sa akin. Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip niya. Maaring iniisip niya na nag-enroll lang ako para mapalapit kay Prince. Ulit wala na akong pakialam kung ano man ang laman ng kanyang isip. Aminin ko, nasaktan pa rin ako sa inasal ni Nathan. Ngunit pinilit ko ang sarili na i-enjoy ang sandaling naroon si Prince sa aking tabi. Nang matapos ang aming session, kinuha ko ang 2 bote ng bottled water sa aking bag at nilagay ang 1 bote sa ibabaw ng bag ni Nathan. Alam kong nakita niya yun. Ngunit nasaktan lang ako dahil nang matapos na siya sa kanyang session, iniwan niya ang tubig na ibinigay ko sa kanya. Ilang araw din ganoon ang aking ginawa. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Nathan ang bigay kong tubig. Masaklap pa, napapansin ko na ang tila pagbubulungan ng mga kasama namin sa gym. Kapag pumasok ako, parang ang sama-sama ng tingin nila sa akin. Doon ko nalaman mula sa isang nagmamalasakit na miyembro ng club na kumalat na daw pala ang chismis tungkol sa pagnanasa ko kina Prince at Nathan. Doon, hindi ko napigilan ng hindi umiyak. Dali-dali akong pumunta sa locker room ng mga lalaki. At dahil walang tao, doon na ako humagulgol. Naawa ako sa aking sarili. At nag-isip na mag-give up na lang. Nahiya na rin kasi ako kay Prince na baka tulad ni Nathan ay magbago na rin. Nasa ganun akong pag-iiyak nang marinig kong bumukas ang pinto ng locker. Dali-dali kong pinahid ang aking mga luha. Ngunit nang lumingon ako, nawala rin kaagad ang sino mang nagbukas. Marahil nakita niya akong umiiyak. Agad kong inayos ang aking sarili at mulong isiningit sa isip ang aral na natutunan tungkol sa batang nasa duyan. Habang kaya ko, hindi ako susuko. Ang bulong ko sa sarili ko at tumayo ako, nagbihis at tinungo ang aking pwesto. Si Prince ulit ang nag-a-assist sa akin. Sa tingin ko, wala namang pagbabago sa kanya. Hindi ko lang alam kung alam na niya yung chismis o nagpe-play innocent lang siya. At si Nathan, ganoon pa rin. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Nang matapos na ulit ang aking session, nilagyan ko ulit ng 1 bote ng tubig sa tabi ng kanyang gamit.
Ngunit may kasama itong sulat. Nathan, hindi ako galit sa'yo. Kahit pinagsasabi mo pa na ang laman ng aking diary, hindi ako galit sa'yo. Kasi kaibigan kita. At ang kaibigan ay hindi iniiwan, hindi binibitawan. Kahit ano ang mangyari sa'yo, nariyan pa rin ako sa piling mo. Hindi kita masisisi kung galit ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit kung ano pa man, dahil kaibigan kita, naiintindihan kita. Ang hiling ko lang sana sa'yo ay sana tanggapin mo ako bilang ako. Tao rin ako. At hindi ko gusto ang magkaganito. Bilang tao, may karapatan din akong lumigaya at magkaroon ng isang kaibigan tulad mo. Aaminin ko sa'yo, totoong nagkaroon ako ng crush sa'yo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil ayaw kong masira ang pagiging magkaibigan natin. Para sa akin, mas mahalaga ang ating pagiging magkaibigan kaysa aking nararamdaman para sa'yo. Nagsakripisyo ako. Tinis ko ang aking nararamdaman. Kahit may mga pagkakataong muntik na akong bumigay. Ngunit mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Sana kausapin mo na ako. Ito ang iyong kaibigan, Jerome. Palis na sana ako nang makita kong nilapitan ni Nathan ang kanyang gamit. Inangat niya ang bote ng tubig, binulat ang sulat, at binasa ito. Hinintay ko ang kanyang reaksyon. Na matapos na siya sa pagbabasa, tiningon niya ako. Halatang may galit pa rin ang kanyang tingin. Dahil dito, tuluyan na akong umalis. Kinabukasan nang nag-report ulit ako sa gym, nagulat na lang ako nang may isang puting sobre sa ibabaw ng aking locker. Binuksan ko ito at binasa. Galing ito kay Nathan. Mag-usap tayo. Sa restaurant na dati nating kinakainan, alas 7 ng gabi. Nathan. Binitiwan ko ang isang malalim na buntong hininga. Pero may dala rin nitong excitement para sa akin. 6:30 pa lang ng gabi nang dumating ako sa restaurant. In-order ko ang paborito naming pagkain. Nag-order rin na rin ako ng isang malaking beer. Dumating si Nathan. Tahimik na naupo siya sa harap ko. Nagpunta lang ako para kausapin ka. Hindi ako kakain. May kasama ako. Naghihintay sa kabilang restaurant. Nasabi nito. Medyo nadismaya ako. Okay. Ang sabit ko na lang. Pwede ba doon tayo sa terrace? Ang pakiusap niya. May terrace kasi ang restaurant na overlooking sa dagat. May mga soundproof na cubicle doon. Tumayo ako at pinakausapan ng waiter sa terrace na lang kami. Pumasok kami sa isang cubicle. Inilagay ng waiter ang mga pagkain sa mesa. Sorry, nasaktan kita. Ang sambit niya kaagad nang nakaupo na kaming magkaharap. Okay lang yun. Sagot ko. Tanggap naman talaga kita, tol eh. Nainis lang ako sa akin sarili dahil kapag bakla na ang pinag-uusapan,
Naalala ko ang aking ama. Nasa elementarya lang ako nang iwan kaming magkakapatid ng aking ama dahil sa isang lalaki. Bakla kasi ang aking ama. Sobrang sakit na yung bang may sarili sana akong ama ngunit pinabayaan niya kami. Hinayaan ng aming inang magdusa sa paghahanap buhay at kung ano-anong trabaho na lang upang mabuhay kami samantalang may pera naman sana siya ngunit napunta lamang sa kanyang lalaki. Sobrang galit ko sa aking ama na nasabi ko sa akin sarili na isusumpa ko yung mga bakla. Awang-awa ako sa aking ina. Awang-awa ako sa aking mga kapatid na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kanya. Sana maintindihan mo ako. Ang sabi nito at bigla siyang humagulgol. Tumayo ako at umupo sa isang silyang nasa tabi niya. Inakbayan ko siya. Naiintindihan naman kita, Nathan eh. So sorry. Hindi ko alam ang kwento mo. Ang sabi ko. Tinago ko kasi nahiya ako. Ang sagot naman niya. Okay lang yun. Ako nga, alam na ng marami eh. Ang sagot ko naman. Hindi ako nagpakalat sa chismis tungkol sa'yo. Ang totoo niyan, napulot ng isang miyembro sa gym natin ang diary mo. At nang malamang sa'yo yun, binigay niya sa akin. Alam ko, binasa niya ito dahil biniro pa nga niya ako na wag daw ako masyak. Ang sabi nito. Alam ko. Ang sagot ko na binitiwan ng isang pilit ng ngiti. At alam ko ring si Jennifer ang nakapulot noon. Sinabi sa akin ng gwardiya. Pero hindi ako galit sa kanya. Kasi naiintindihan ko siya. Mahirap naman kung aawayin ko pa siya dahil sa aking katangahan. Ngayon ko lang na-realize na ang swerte ko pala na nagkaroon ako ng mabuti at mabait na kaibigan na kagaya mo. Ang sagot naman niya. Drama naman ito. So, friend na ulit tayo? Ang sabi ko. Oo, sagot naman niya. Hindi mo na ako ikakahiya? Ikaw nga, hindi mo ikanahiya ang sarili mo eh. Ako pa kaya? Hindi lang nila alam kung gaano kabait ang kaibigan ko. Hindi na sila makakahanap ng kaibigang kasing bait mo. Ang sagot naman ito. Niyakap po siya at niyakap niya rin ako. Nag-message alert ang cellphone niya. Tiningnan niya ito. Uy, nandun na pala ang kaibigan ko. Alis na ako ha. Pasensya na talaga. Sabay tayo at lumabas na ng cubicle. Nathan, hintay! Ang sambit ko. Bigla na lang kasi siyang tumayo at lumabas. Hindi mo lang hinantay ang aking sasabihin. Nalungkot ako. Hindi ko kasi alam kung sino ang kanyang kasama. Baka may girlfriend na siya. Kaya gano'n na lang ang pagmamadali niya. Tumayo ako at silipin na lang sana siya sa kanyang pag-alis. Ngunit sa paglabas ko sa cubicle, bumalaga naman sa akin ng surprise. Si Prince at Nathan. Kala mo ha, ang sambit ni Nathan. Para akong nag-freeze sa aking nakita. Hindi ako kaagad nakapagsalita.
Siya ba ang sinasabi mong kasama mo? Ang turo ko kay Prince. Oo, ngunit ngayong nandito ka, kayo na magsama. Inimbita ko si Prince na mag-dinner kayo. Grabe, hindi ko talaga inaasahan to. Kaya nga surprise, di ba? Ang sagot naman ni Nathan. Napangiti lang si Prince. Sige na, kain na tayo dahil nagugutom na ako. Sabay hugot niya sa isang silya at muestra sa akin upang maupo ako ron. Pakiramdam ko ay isa akong babaeng sobrang haba ang buhok. Napangiti na rin si Prince at napaupo paharap sa akin. Ahem, ang parinig ni Nathan. Sabay bitaw ng nakakalokong ngiti. Aalis na ako ha, guys. Enjoy kayo dyan. Sabay kaway at kindat sa akin. Kinawayan ko na rin siya. Salamat, ang sambit ko. Sobrang saya ko talaga sa tandaling yon at sa sorpresa ni Nathan. Nang kami na lang ni Prince na naiwan, hindi ko na alam ang gagawin. Natahimik kami pareho. At syempre, kinilig ako. Sorry sa diary ko ha. Ang sambit ko na lang na hindi nakatingin sa kanya. Okay lang yun. Wala sa akin ang mga ganun. Hindi naman importante sa akin kung may magkakagusto sa akin. Importante, kaibigan ko siya. Ang sagot naman nito. Salamat at hindi ka galit. Sabi ko sa kanya. Wala naman akong ikakagalit kasi hindi mo naman ako sinaktan. Maraming taong may mga diary sa buhay nila. Hindi kasalanan kung magkaroon ng diary ng isang tao. Ang kasalanan ay yung makikialam ka sa sekreto ng may sekreto. Ang sagot nito. Hindi na ako umimik. Napatitig na lang ako sa kanya. At lalo pang humanga. Bakit? May dumi ba ang mukha ko? Ang tanong niya nung napansin niya ang titig ko. Wala naman. Ang sagot ko at nanatili pa rin nakatitig sa kanya. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ang sabi nito. Ang cute-cute mo kasi eh. Ang sigaw naman ng isip ko. Pero ang lumalabas sa akin bibig ay wala. Hindi ikaw ang tinitingnan ko. Sa likod mo kaya ako nakatingin. Ayun magandang babae. Ang sabi ko na lang. Turo sa isang babaeng nasisilip mula sa glass window ng cubicle. Lumingon siya sa kanyang likuran at natawa nang tiningnan niya ulit ako. At tumango siya. Type mo pala ang babaeng matroma ang dating. At sabay tawa. At tumawa na rin ako. Maya-maya ay ako naman ang tinitingnan niya. Bakit? May matrona ba sa likod ko? Ang biro ko. Hindi, sandali lang. At tumayo siya. Hinugot ang kanyang panyo sa bulsa at lumapit sa akin. May dumi kasi sa pisngi mo eh. Huwag kang gumalaw, pupunasan ko. At pinunasan na nga niya ang aking pisngi. Para akong na-shock. Hindi makagalaw habang pinapahid niya ang aking mukha. Alam ko, walang dumi yun. Hindi ko talaga alam kung sa inastang yun ni Prince ay may gusto rin siya sa akin o nakikisabay lang siya dahil sa diary ko. Nung mag-uwian na, inatid pa talaga ako ni Prince sa bahay namin. Pakiramdam ko ay lumulutang ako sa ulap habang pumapasok na sa aming bahay. Kinabukasan, nag-thank you kaagad ako kay Nathan.
Salamat sa pag-initiate mo sa dinner para sa amin ha. Happy ako, grabe. Ang sabi ko, okay lang yun. Dapat ay may pabuya ako ha. At sabay tawa. O ba, kapag naging kami, ang biro ko naman. Bakit? May nangyari na ba sa dinner date nyo? Ang sabi niya. Uy, wala ah. At di ko alam kung paano sisimulan o paano ligawan. Ang sagot ko. Sa dinner date namin yun ni Prince, naisip ko na tama nga siguro si Nathan. Na naiintindihan ni Prince ang nararamdaman ko at okay lang yun sa kanya. At may posibilidad nga siguro magiging kami. Kaya yun, sa kalagayan namin ni Prince, para bang nasabi ko sa akin sarili na kami na talaga. Hinihintay na lang namin ang aming aminan. Isang araw, naisipan kong imbitahan si Prince sa bahay. Ikinatuwiran ko na lang na birthday ng aking kapatid na nasa Maynila. Nagkataon na ako lang din ang naiwang tao sa bahay. Nagiinuman kami, kwentuhan, kaming dalawa lang. Pati si Nathan ay nagikuntsaba rin. Ang sabi niya ay may lakad daw siya sa araw na yon, kung kaya ay hindi siya makakasali. Tuwang-tuwa ako. Alam niyang may gusto ako sa kanya. Ngunit pumayag siyang mag-inuman kami sa bahay ko. Kaya nabuo na talaga sa isip ko na may gusto rin siya sa akin. At handa siyang may mangyari sa amin sa gabing yun. Alam mo, Jerome, ngayon lang ako iinom. Hindi ako umiinom. Bawal sa akin eh. Pero dahil sa'yo, iinom ako. Ang sabi niya. Ha? Bakit? May allergy ka ba sa hard drink? Ang tanong ko. Hindi. Inaalagaan ko lang ang aking katawan. Habang bata pa kasi tayo, dapat maalaga tayo dito. Kasi kapag hindi na natin ito inalagaan, isang araw, sisingilin na lang tayo nito. Kaya ng mga fatty foods, junk foods, nicotine, mga alcohol, caffeine, mga tinatawag na free radicals. Lahat ng yan ay unti-unting sisirain ng ating sistema sa katawan. Ang sabi nito, namangha ako sa kanyang sinabi. Hindi ko lubos akalain na hindi pala pang superficial lang ang pagpapaganda niya sa kanyang katawan. Uy, isang beses lang naman ito eh. At saka, kailangan din naman ng alcohol ng ating katawan paminsan-minsan, di ba? Ang sabi ko, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. Ngunit kung may iwasan, bakit hindi gagawin? Ang sabi niya. Sa bagay, at salamat dahil pinaunlakan mo ako. Ang sabi ko at ngumiti lang siya. Kapag nalasing ako at sumuka, pasensya ka na ha. Kasalanan mo yan. At hatid mo lang ako sa bahay. Ang sabi nito. Walang problema, boss. Pero bakit pa kita ihatid sa bahay mo? Pwede ka naman dito matulog eh. Mas safe ka pa dito. Ang sabi ko, at hindi siya umimik. Pwede rin. Ngunit kapag kaya ko, uwi pa rin ako. Ang sagot lang niya. At nag-inuman nga kami. Minsan din ay tinatsansingan ko siya. Tulad ng paghawak-hawak ko sa kamay niya. Pagkakabay na halos hahalikan ko na lang ang piskin niya. Siyempre, inuutakan ko siya sa tagay. Ayaw ko kayang malasing ng todo. Hanggang sa
Nalasing na talaga siya. Subsob ang mukha sa mesa at pulang-pulang mukha. Misto wala akong isang sinaniban ng demonyo kung makapag-isip ng masama habang tinitingnan siya. Naglupasay ng tuwa ang aking budhi. Pagkaramdam ko ay nagiinit agad ang aking katawan. Inalalayan ko muna siya patungong kwarto at pagkatapos ay pinahigang nakatihaya. Pinagmasdan ko ang maamo niyang muka. Walang kamalay-malay sa nakaambang karumal-dumal na mangyayari. Inubaran ko siya. Hinila ang t-shirt pataas hanggang sa matanggal ito. Hindi na naman ako magkamayaw sa paghanga sa napakaganda at matipunong chest at biceps niya. Wow, ang sarap papakin. Ang sigaw ng utak ko. At sunod kong tinanggal ay ang kanyang pantalon. Nung binuksan ko ito, tumambad sa aking mga mata ang malaking bukol sa ilalim ng kanyang panloob. Lalo pang lumakas ang pagkabog ng aking dibdib. Pinawisan ako ng malamig. At nang mahila ako na paba ang kanyang pantalon, tuluyan na rin tumambad sa akin ang kanyang matipon ng mga hita. Ang ganda talaga ng katawan niya. Nasigaw ko sa akin sarili. Pinagmasdan kong maigi ang kabuuan ng kanyang katawan. Ang mukhang maamo, ang matipon ng dibdib, at malalaking biceps. Ang six-pack abs na tila mga pandesal sa kanyang tiyan. Ang malaking bukol sa kanyang harapan. At ang mga maskuladong hita. Para siyang Diyos ng kagwapuhan. Kumbaga, isang perpektong nilalang. Hinayaan ko munang ang boxers ang matira sa kanyang katawan. Sinamsam ko ang aking mga mata sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay pinunasan ko na ng tuwalya na binasa sa maligam-gam na tubig ang kanyang muka, ang liig, ang dibdib. Nang aking pupunasan na ang kanyang tiyan, biglang dumilat si Prince. Mabilis akong umatras at tumayo. Nanlalaki ang mga mata. Namutla ako sa gulat at labis na hiya. Lalo na't nakahubad na siya at alam niyang sinasamantala ko ang kanyang pagkalasing. Prince, sorry. Akala ko nauutal kong sambit habang nagtatangkang kuhanin ng t-shirt niya. Naupo si Prince sa kama, bahagyang nakangiti, at sinubukan niyang ayusin ang kanyang pagkahiga. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito, Jerome. Ang kalmado niyang sabi. Lalong nagpahulog sa aking loob dahil sa kahiyan. Niyuko ko ang aking ulo. Hindi makatingin. Patawad. Sobrang lasing ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumalikod ako at naglakad patungong pinto. Ngunit bago pa ako makalabas, naramdaman ko ang paghawak ni Prince sa aking braso. Inarap niya ako at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Jerome, tama na. Huwag mo nang gawin sa sarili mo ito. Mahina niya sabi.
habang hinahawakan ng dalawang balikat ko. Bakit mo ginagawa sa sarili mo yan? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mata. Hindi ko na napigilan. Hindi mo kasi ako matatanggap eh. Alam kong straight ka at hindi ko na alam ang gagawin. Tumingin lang siya ng diretso sa aking mga mata. Hinawakan na aking mukha at pinunasan ng aking mukha. Sino nagsabing straight ako? At bakit hindi kita matatanggap? Ang diary mo. Binasa ko ito, Jerome. At ang totoo niyan, napaka-gentle mo. Hindi mo kayang manamantala, lalo na't wala akong malay. Ang sabi nito, nagulat ako. Binasa mo ang diary ko? Ang sabi ko, ngiti siya. Oo. At nalaman kong hindi lang pala ikaw ang may lihim na paghanga. Simula nang magkita kita, na-curious na ako. Kaya ako tumabi sa iyo noong araw na yon. At lang mabasa ko ang diary mo, lalo akong humanga sa iyo. Ang lalim ng nararamdaman mo, Jerome. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay lumingon siya sa aming iniinuman. Ang totoo, kaya ako uminom kahit bawal sa akin. Dahil gusto kong makita kung aabot ka sa ganito. Pero ang ipinakita mo sa akin ay ang pasyon at pag-aalaga. Pinunasan mo pa ako ng tuwalya. Ang sabi nito. Pero straight ka, di ba? Ang tanong ko na nagdududa pa rin. Ngumiti siya ulit. At mas malawak na ngayon. Hindi ako straight, Jerome. Naging maingat lang ako. Lalo na't bagong instructor ako. Kala ko, hanggang pantasya lang ako sa'yo. Pero nang ikinuwento nito ni Nathan, ang totoo, doon ko naisip na baka ito na nga ang tamang pagkakataon. Kaya ako nagpaunlak sa dinner na inayos ni Nathan. Ang sabi niya, nakatitig ako sa kanya. Hindi makapaniwala. So, gusto mo rin ako? Ang sabi ko. Umiti siya. Lumapit. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan niya ako. Ito ay isang maikling ngunit matamis na halik. Matagal na, Jerome. Kaya huwag mong isipin na mag-isa ka. Ako mismo ang nag-abot sa iyo ng kamay noon. At ngayon, gusto kong hawakan mo ito. Hindi lang sa panaginip o sa diary. Ang sabi nito. Sa sandaling yon, ang lahat ng takot at hiya na nadarama ko ay napalitan ng labis na kaligayahan. Pero ang mga gamit mo at ang inuman natin, hindi mo sinasadya ang pagkalasing mo? Ang tanong ko. Tumawa si Prince at tumayo siya upang kunin ang kanyang boxer shorts at pantalon. At nagbihis siya. Sadya kong dinala ang lahat ng gamit ko dito. At hindi ako masyadong nalasing. Nagkunwari lang ako. Pasensya na. Ang sabi niya. Napangiti ako.
Kinabukasan, kinausap ko si Nathan at pinagtapat ko sa kanyang lahat. Alam ko, tol, umiti si Nathan. Bago ako umalis kagabi, nagbigay ako ng huling paalala kay Prince. Ang huling pabuya na tinutukoy ko sa'yo, sinabi ko sa kanya na huwag siyang torpe. Maging tapat siya sa nararamdaman niya sa'yo. Kung hindi, ako na lang ang manliligaw sa'yo. Kaya yan, natakot siyang makagawan. At nagtawanan kaming dalawa. Salamat, Nathan, na. Salamat sa lahat. Sa pagiging kaibigan ko at sa pagtulong mong maging maligaya ako. At sabi ko, walang anuman, Jerome. Sa uli, mas mahalaga ang kaligayahan ng kaibigan ko. At mas masaya akong nakita kong buo na ulit ang loob mo. Sige na. At baka naghihintay na si Prince sa inyong date. Umalis ako at dumiretso sa gym. Sinalubong ako ni Prince at niyakap niya ako ng mahigpit. Jerome, gusto kitang makasama sa buhay ko. Magsimula tayo ng masaya at totoo. Gusto mo bang maging tayo? Ang tanong niya. Napuno ng pag-aasa at pagmahal ang aking puso. Tumango ako, halos hindi makapagsalita at niyakap ko rin siya. Simula noon, hindi na ako nagtago. Natuto na akong ipagmalaki ang aking sarili. At sa piling ni Prince, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan.